I used to work big companies. And that experience molds me also kung sino ako ngayon. So it's better na ikaw muna talaga yung makilala mo yung sarili mo. Hindi ako nagsettle kung nasan ako ngayon. Ikaw kasi talaga dapat ang gagawa ng paraan kung saan mo gusto pumunta. So hindi ako naghintay, ako ang naghanap. Kailangan mong hanapin yung opportunity. TJ Yusin is a Filipino entrepreneur known for his work in the wedding industry, sales, marketing, and entertainment. He is the founder of the Wedding Suppliers Association of the Philippines and the Yuson Group of Companies, which manages multiple brands across different industries. Exposure. Importante yon. Kailangan ma-expose ka sa tamang tao, sa tamang lugar, sa tamang activities. O kasi minsan kailangan mo rin i-challenge yung sarili mo. Sa lahat ng may gustong gawin, trust your vision, believe in yourself, and never give up. Huwag lang kayong magstay in one place. You need to expose yourself para makilala mo sarili mo. Kasi from there, doon mo nalalaman ano yung gusto mo. Sabi ko na ang buhay mo pag walang kwenta. Walang kwenta. It's another episode na ng mga kasundot at welcome nga pala sa Talk with Papa Sundot or TWPS. At syempre, it's another episode na naman ng ating matutunghayan na dito sa ating show. At may kasama tayo ngayon, to be honest, no, ngayong taon, ito ang isa sa una nating mga kapodcast, no, galing sa pagpapahinga si Papa Sundot. Alam nyo naman, medyo maraming kaganapan ng mga nakaraang buwan. But nakita nyo naman tuloy-tuloy pa rin yung episode natin. Because marami naman po tayong na-shoot last year, no? So, itong first episode na to, special to dahil kaibigan din natin to sa JCI Makati. At syempre, kaibigan din natin, no, na tumutulong sa atin sa mga kung anong anik-anik na mga events and supplies, kung ano-ano pa. At I think nakakatuwa to dahil tayo ang una, no, na makakapag-share sa kanya kung paano niya nagawa yung ganyang organization, no? Lalo na, very interesting to, no? Para sa mga ikakasal dyan. Ayan. The owner and the founder of Wedding Association Suppliers of the Philippines. Yun, ang WSAP. Tama ba? Yan, tamang-tama. Umagri na siya. So, no other than Mr. TJ Yuson. Ayun, bro. Hi. Yeah. Welcome sa TWPS. Ayan. Magandang araw sa lahat at sa mga manonood ng podcast na to. Ayun, maraming salamat sa pagpapa-unlock, no? Actually, last year na pag-usapan na natin to na magpa-podcast tayo. But eto, natuloy na. Finally. Nakakatawa kasi usually naman hindi napag-uusapan talaga kung paano nabuo And ako, interested ako talaga kung paano talaga nabuo yung yung WSAP talaga. And nakakatawa dahil lahat ng suppliers, no, pagdating sa mga wedding suppliers, kung anong kailangan nyo sa kasal nyo, silang takbuhan 'di ba? Silang minsan nagpapa-event. Sila yung gumagawa ng, ang tawag doon, yung parang nagbubuo kayo ng parang event para mag-gather yung mga suppliers. Then pupunta yung Yeah, mayroon kami induction, meron kami awards night, meron kaming actually conference. Conference, ayan. So nandun pwedeng bisitahin din ng mga ng mga ikakasal, di ba? May mga expo din. Yon, expo. Tama, yan yung expo. Kasi naalala ko noon, yung ikakasal noon, yan, hindi na namin napuntahan yung mga expo Direkta na siguro, nagmamadali si Papa Sundot. So hindi na kami nakapag-expo. And isa yun sa kinukulit sa akin ng asawa ko na sana makapag-attend kasi hindi na kami nakapag-attend. No, yun. But ayun, nakakatuwa dahil ito, may option kayo ngayon, no, na kung may expo sila, yan, sila WSAP, pwede kayong umattend dahil makakapag-meet kayo ng mga iba't ibang suppliers, no. But ayun, kamusta muna ang buhay-buhay? Yun, so syempre, number one, all the way from Cavite, no? Oo, napakalayo. Diba? Hindi naman, pero I'm so excited. This is my first also na podcast na talagang I wanted also to share my stories. Oo. Kasi itong stories actually, no, each and every one, may mga different stories tayo. Right? Iba-iba actually. Lahat unique. Walang kaparehas yan. So, this time, I want to share my voice also. Kung saan talaga nanggaling, paano nag-umpisa, diba? Una, I started talaga na, syempre, we are not a really perfect family or a broken family din ako. Lumaki ako, from Manila ako pinanganak, lumaki ako sa province. Then from there, no, nakita ko talaga yung buhay na very tough, ang hirap, no.
Pero I know also the competition. It's not, wala sa probinsya. So, kailangan kong mag-travel at bumalik. So, bumalik ako na Manila. Then I got best offer na work na available naman, in fairness. So, I used to work big companies. Wow. Then that experience molds me also kung sino ako ngayon. No? So, bali, bago ang lahat ng to, talagang sa corporate world muna. Yes. At saka hindi talagang dumaan ako sa butas ng karayong. Oo. Hindi talaga biro where ako din nag-decide kung saan dapat ako pumunta. Oo. Diba? Kasi galing province din dito. Yeah, I never settle hindi ako nag-settle kung nasan ako ngayon, yun na yun. Ikaw kasi talaga dapat ang gagawa ng paraan. Oo, tama. Kung saan mo gusto pumunta. So, hindi ako naghintay, ako ang naghanap. Kailangan mong hanapin yung opportunity. Yeah. But that time, no, nag-start, wala pa to. Wala talaga tong... Wala. As in totally, ang typical na pumunta ng probinsya. Lumaki sa probinsya. And nakita yung hindi ganun ka gandang lugar. Kasi usually pag galing province, ay napakaganda sa Manila. Parang andali ng buhay sa Manila. Hindi, very tough. Bawal tamad dito. Alam mo naman, diba? Tama. Pamasahe pa lang 1,000 isang araw. So, hindi talaga pwedeng maglalambot-lambot. Diba? So, tsaka, kailangan... sa province, pwede kang pakainin eh. Yes. Diba? Kung may mga tanim kayo doon. Aside from the tanim, parang kahit hindi mo siya masyadong kakilala, kung anong available, papakainin ka. Sa Metro Manila kasi hindi. Oo, hindi. Sisigawan ka ng kapitbahay mo. Hindi sila mag-offer ng something. That's what I like also in the province. Anyway, when I got actually dun work na, syempre lahat tayo parang napapagod. Napapagod tayo sa corporate job. Very stressful yung buhay and all. So, lumabas ako sa corporate job. Since I'm a choreographer, parang doon ako nag-focus. Pero ako yung choreographer na nasa magazine. Wow, na nag-expo. Na really... So, ito yung mga kino-choreograph mo is yung mga sa First wedding? Dance. Yes. First Dance, father and... minsan yung sa debut, father and daughter. Sa parents, mother Cotillo, and... yung mga ganun. Cotillo, yeah. Diba? So, choreographer ako ng mga corporate and mga iba't ibang events. Actually, nakapag-establish din talaga ako ng career. Doon talaga ako parang, pag meron akong something I want to do it, trust me, I will do it. So something like that. So nung choreographer ako, I earned 300,000 one company. Grabe Parang sarap bigla maging choreographer. Parang ako talaga, I established pag meron akong gustong karirin, I'll make sure may kakaririn. Parang talagang hard work talaga ang puhunan. Posible pala yun. Yeah, ikat nyo na lang. I got McDonald's. Wow. McDonald's. 300,000. Grabe. Puro ng sayaw. Ano yung mascot din? Actually, on one production yun eh. Parang, one production. One production, pero lumilipat kami ng iba't provinces. Parang mga 7 provinces. Doon ako nadala sa CDO, Davao, and all. Ano to? Shooting ng isang... Grand graduation yon ng summer workshop nila. Dati, di ba, wala pang pandemic. Ang lakas noon. May mga kiddie workshops sila. Totoo, tapos meron silang graduation na malaki. Nag-aak ako doon as sometimes artista. Galing. Pag wala pa yung artista, kasi marunong ako. Nag-scripting, ganun. Ako muna. Kahit choreographer ako nun. So, na-maximize nila ako. Okay. So, marunong ako mag-blockings and all. So, alam ko yung directing. Kahit yung director, alam ko yung ginagawa. So, since nasa events naman ako. Then, after that, nakita ko yung opportunity. Bakit walang ganitong klaseng grupo or community or organizations? Bakit hiwa-hiwalay? Ito yung about sa wedding. Yes, ito na yung nag-start ang Wedding Suppliers Association of the Philippines. So, yung sinasabi mo, nagko-choreographer ka nun, like yung mga bagong kasal nga, yung mga first dance, that time, hindi ka talaga supplier pa. Kumbaga yun yung service talaga sa consider kanila. As a supplier, pero yun nga, sa need nila. Sa production side. Minsan kasi may mga bride na gustong i-surprise si groom. Ayun. Merong si groom gusto i-surprise si bride. Yeah, minsan may parents na, di namin alam gagawin. Paano? So, from the blockings, sa ganon. Oo. Kasi ako pag ang bride, hindi ako basta magtuturo ng sayaw. I ask agad, ano yung gusto niya ano yung preference, ano yung music. Tapos, tinatanong ko rin, ano yung damit mo? Hindi kasi pwede kang magturo ng sayaw na hindi mo siya aaralin. Pero paano ka naman natuto sa mga sayaw-sayaw? Ay, in fairness, sa province namin, at talagang hindi naman kami nahuhuli. So, aware kami sa mga bago and all. And isa ako sa mga Kako Scholar dati. So, yung mga activities sa school, ganyan? Yes, yung first Sarakiki Hadang Festival also na sa Aliwan Theater. So, nasali ako doon. Wow. So, bata din pala ako, nagtuturo na ako ng sayaw, pero liit-liit lang. Ganun lang. Baga parang kumikita na rin ako ng pera doon kasi parang pag lumaki-laki na ako, nagtuturo na ako ng elementary, nagturo na rin ako ng high school. So, ganun. Isa yun sa mga
Kaya So yun yung mga tamang mga diskarte mo nun. Oo, isa na yan sa mga napakinabangan mo pa rin. skills. Oo. Correct. Hindi, importante yun ha. Actually. Kailangan maghahanap ka ng mga skills na fit sa'yo. Yes. Aralin mo, galingan mo. This Mhm. is to make sure na maging added value mo yon at in the future, mag-earn ka ng money Yes. doon. Napag-uusapan natin yan. No? Medyo trending ngayon sa online din na yung mga activities nga sa school, sinasabi nila na parang minsan, active na active sila sa mga activities sa school. No? Yung iba hindi nakikita yung value ng ganun. 'Di ba? Kasi hindi nila, parang para sa kanila, walang kwenta lang yun. Parang yung oras sasayangin. No, lang. nasa extracurricular talaga. Ang totoo. It's not really bookish, like typical. Tama. Hindi. Oo. Baka mapagilitan tayo ni DepEd, yung bibig ko pa naman. Oo. Hindi, di ba? Seryoso. So, Oo. antagal na eh. So, kailangan ma-restructure na talaga, makita na talaga. Pero, I believe, I always ask, even my kids, I have 4 kids, I told them na, anong instruments ang inaaral mo ngayon? Ano yung So, nire-recommend mo rin sa sports mo? kanila. Yes, kasi Na mag-active din sa hindi mga ganun. pwedeng nag-aaral ka lang na like, Puro aral-aral. what is ABC, 1, 2, 3, asan si X, asan si Y? It's not about that. Seryoso, di ba? Ngayon ba nagagamit nyo asan si X? Ibang X na yung naiisip nyo, di ba? Tama yun. Oo. So, So, minsan talaga, yung mga bagay na parang by the book, hindi naman natin nagagamit sa pero yung mga ganung bagay na like yan, may alam ka sa pagsasayaw, alam ka sa ganitong exposure. Exposure Importante yon. Kailangan ma-expose ka sa tamang tao, sa tamang lugar, sa tamang, Yes. alam mo yun, activities. Oh, and with that, minsan hindi naman by the numbers na lang na dahil sa grades or kundi ikaw mismo gusto mo rin yun or na-expose ka doon sa ganun, Okay, diba? hindi lahat, syempre binayayaan. Yes, To have totoo that yan. I agree. exposure, experience. Pero ikaw na mismo, Ikaw dapat mismo. oo, like di ba what I said, galing akong province, hindi ako naghintay. Hindi ako maghihintay ng opportunity. I will create opportunity. Ikaw mismo. Kasi kung yun lang ang available sa province na yun, what will happen to my life? What will happen to me? I need to go out. And that actually, very tough decision also. Kasi Diyan pumapasok yung comfort zone Minsan, di ba? hindi lahat may courage Hindi lahat. Pero that's my suggestion. Sa lahat ng may gustong gawin or something, wag lang kayo magstay in one place. You need to expose yourself. Tama. You need to have an different actually para makilala mo sarili mo. Yes. Kasi from there, pag nakikilala mo sarili mo, doon mo nalalaman ano yung gusto mo. Kasi minsan kailangan mo rin i-challenge yung sarili mo. Kasi technically, hindi mo tagakilala pa sarili. Tama. Kailangan mo pa rin kilalanin. Kailangan yung sarili mong kilalanin yung sarili mo. So, paano mo makikilala ang sarili mo? Kung puro yun lang. By actually checking or finding opportunities. Diba? Kasi kung mag-focus ka lang kung ano available dyan, Kung ano lang yung kaya mo rin. Diba? magiging syunga ka talaga. Hindi ka mag-grow. Hindi ka mag-grow. Yes. Mas stuck ka lang. Tumatakbo yung araw, tumatakbo yung panahon, wala ka matututunan. You can't compete. Ang tough na ng mundo. Imagine mo, elevator, escalator, lahat iba ni, right? Tapos pinoproblema mo, yung bigas pa rin, yung gasol pa rin. Very, yun. Diba? Ang taas na, like for podcast. Kaya that's why I push also myself to experience this. Kasi this is my first podcast I want to know. First podcast, no? Oo, first podcast ko para maintindihan ko anong meron. Wow, meron ganito, may ganito. Diba? Although, syempre nakaka-experience ako mag-radyo. Diba sabi mo, naging DJ ka rin. DJ before. ako sa radyo natin, Kalbayog. And inaaral ko siya. And kahit nung nandun ako, wala talaga akong idea, no? Nirecommend lang ako. Iba to. Pero ang hilig ko talaga, magkalkal, like, aaralin ko yung things na hindi ko alam. Kasi this is to make sure that I can not really compete to other people, to compete myself. Kasi kailangan competitive enough ako sa ginagawa ko. Hindi ako pwedeng... Ikaw mismo. Ako mismo. Parang, wait lang, hindi ako sa probinsya pa, ang tawag namin patuga-tuga. Hindi ka pwedeng forsake. Parang pabebe mo. Hindi pwede. Hindi. No, ang dami bashers mo, tatanga-tanga ka. Seryoso, right? Mahiyari ka talaga. Sa panahon ngayon, you go out, you are visible online, offline, tapos tatanga-tanga ka. Ano na mangyayari? Seriously, mababash ka talaga. So, really my point, you need to go out. Create actually space where matututo ka talaga. You need to expose yourself. So, yun yung nangyari sa akin. Going back dun sa exposure ko from the events, from the corporate na napagod ako, syempre lahat yun parang nag-change.
doon ako, in-embrace ko yung pagiging choreographer ko. Nakita ko yung opportunity, bakit walang organizations na ganito? So, nag-create ako ng organizations. And that actually 6 years na. Wow. Siyempre, hindi ganun kadaling pinagdaanan. I am proud also, I am member of JCI Makati. Diba? And actually, madami pang organizations. Tama. Kasi why? Doon ko din nakita, to check also, may organizations ako tapos hindi ko alam paano patakbuhin. Tama. Tinignan ko rin yung different structures. Iba't Paano ibang way. nilang ginagawa? Kasi parang ang hirap ng ginagawa ko. So yung ginagawa nila, I don't think so na madali din. So chinek ko yung style, different structures, different objective, tinitingnan ko yung mission, tinitingnan ko yung core values, doon ako magaling yung paano nilalaro, anong pinaglalaban itong organization na to? Kasi ang organization, di ba, wala namang kita dyan talaga na ano eh. Wala. Wala, di ba? Pero, technically, for the it's love, like, di ba? Yes, actually, depende sa advocacy mo. Depende, kailangan mong i-balance. Kasi lahat ng organizations kailangan ng pera. Yes, Hindi totoo naman. Hindi tatakbo naman ang organisasyon na walang pera. Tama. So, gagawa ka ng mga activities and Yes. initiatives. So, ano yung mga activities and initiatives mo to create money that supports dun sa advocacy mo? Kasi Yes. kung di ka magaling, ay wala na. O kasi wala naman nagpupondo dyan na ano eh, private company or ano, wala eh, di ba? Mapapagod even yung sponsors mo. Totoo. Gusto mo makada-event ko, may lotion ako sa'yo. Namang ganun May yun. sponsorship Diba? lagi, no? So, kailangan talaga meron. You need to Yan ang create foundation. things. Yun, doon magaling si organization that I created. And now, that organization, siyempre may mga ups and downs din, di ba? Ang gulo din. Until na wala pa rin ako national president na gusto ko rin naman talaga magkameron. Kasi siyempre as founder, nilalagay ko yung sarili ko, founder ako ha, parang, Sila na. Oo, Sila na pero later on. until now, sabi nga din ng mga nakakausap ko din na president from different organizations, it's okay TJ. Embrace it. Tama. Ano lang, tuloy-tuloy mo lang. Huwag kang mag-give up. Makukuha mo rin yan. So, I'm so blessed, di ba? Kasi kayo, na-experience nyo personally, nang galing pala neto, no? Lupit ng event talaga nila. Di naman. After 5 years, actually, meron kami ng induction of officers, which is, syempre nakita ko yung sa JCI Makati. Diba? So ito na yung naglagay na kayo ng mga positions dun sa organization. Meron na actually before. Pero, you need to get the commitment eh. Tama. Diba? You need to get the Lalo commitment. walang sahod yung ganyan. Yes, volunteer. Volunteer talaga. Dapat magaling founder nyo. Magaling president nyo. Mag-create ng things para hindi masyadong bugbog ang members. Tama. Kasi pag bugbog ang members, wala agad. aalis yan. Ubus agad. Dapat magaling. Dapat magaling. You know how to lead talaga an organization. Lalo yung ganyan, leadership eh. Diba? Diba? Very important talaga na may skills ka sa leadership, diba? Lalo sa ganyang organization, Oo. iba-ibang tao, iba't ibang ugali, Exactly. iba-ibang paniniwala. Paano mo magpasama-sama ang mga matatalino at magagaling madidiskarte? Lalo, yung mga nandyan, di ba? Exactly. Kasi nasa creative people to, mga business owners to, mga to eh. It's so hard to give them instructions. They have own life. Like, hold on, hindi ka pwedeng magsabi-sabi sa akin yan, ito ko. Oo. Diba? Ganun May naman. kanya-kanyang tindig. Kanya-kanya eh. Iba. So, after that, that journey actually molds me also. Kasi I'm so proud our organizations, we are the biggest and largest wedding organizations in the country. No? As of now, ilan ang members halos? 1,000 plus na actually ang mga members namin at worldwide to. Wow. We have Filipino wedding suppliers from Sydney, Australia, from Japan, from Korea, from Dubai, from ang dami. Galing. Oo, as in. So napagsama-sama mo yun lahat? Marami pa ako, dami pang gagawin. 195 countries by the way ang kailangan. 12 pa lang yata. So ito, ang goal pala is maging globally din. Yes. Hindi lang dito sa ano. Kasi kailangan we are actually aligned with the international. Kasi 'di ba, mundo siya eh. So sa mundo may mga leaders yan. Yes. Dapat align tayo doon. Kasi isa lang tayo sa bansa. So aware dapat tayo sa anong merong competition sa taas. Right? 'Di ba? From barangay, alam mo dapat yung from ganitong level, national hanggang siyempre international and So global. may hierarchy talaga or organizational You chart need talaga. to understand talaga. 'Di ba? Kasi may ASEAN. May iba-iba, 'di ba? So kailangan mo maintindihan paano yung structures at bakit na yung ganon. That's why our organizations also ano siya nakadikit siya. I mean, naka-anchor kami. Ang style ko is talagang sustainable development goals. Inaral ko yung 70 na yan. 'Di ba? Grabe. Ano talaga dapat? Tapos as wedding suppliers, ano yung ginagawa ko? Paano nyo rin na-apply yun? So, as a Diba? wedding suppliers, di ba? Yes. Yun ang ano. Example, since naintindihan ko na from different organizations, nakita ko na yung need. They joined
main purpose to network. Yes. To connect. Right? To connect. To have good relationship. Right? Pero, pag walang napapala yung mga members na inaalis, Totoo. so, ikaw as a leader, ano yung gagawin mo for that? So, nakita ko, network ang kailangan nila. Kailangan din nila actually masustain yung mga needs nila. So, dapat you always ask, bakit ka nag-join? Ano ang agenda mo? Anong really purpose mo? Diba? Kung magpapakute ka lang ba sa picture? Hindi, seryoso, kanya-kanya yan eh. Totoo naman. Diba? Iba talaga gusto sila mag-network dahil trip lang. Magkaroon ng mga friendship. Oo, magkano lang naman yung ibibigay mo kung mga negosyante naman talaga ang mga members. Sa amin, mahirap ha. We started like 1,000, ang hirap mag-renew pa. 1,000, hirap pa. No? Dami. Tapos tatanungin ka, paano inclusions? Meron bang uniform yan? Di ba? Sa JCF, pag sinabi 1,000, wag mo lang inclusion yan. Basta magbayad ka ng annual membership fee. Di ba? So ako, nagugulat ako. But may question. May mga different structures, different behavior. And it means, lahat ng mga members mo ngayon dyan, hindi pa rin talaga sanay sa organization. Kung bago sa kanila to eh. Hindi, oo. Yung wedding organizations na ganito eh, no? Kung pwede lang akong lumatay sa alam, nahihirapan na ako magsama-sama na hindi nila naiintindihan. Different mindset eh. Different perspective. Pero ikaw ang founder. Yes. Kaya marang... And already, naset mo na expectation mo with that. Alam mo na eh. Yes. Later mo na lang nalaman. Hindi. Lahat naman tayo. Wala namang alam agad lahat. Right? You need to expose yourself lang. Diba? Pero of course, dapat you need to think ahead also. Hindi pa pwedeng bara-bara ka. Oo. Hindi pero lahat. galing congratulations dahil lumalaki yung organization. 'Di ba? Lalo ngayon na lalo ngayon na tapos na yung pandemic, dire-diretso na yung mga weddings, 'di ba? Yeah, actually basta feeling ko, yun nga, lagi sila nagko-congrats sa akin, tapos lagi silang i-picture. Parang hindi ko lang na-feel, hindi ko lang talaga parang dito akin. I'm serving you nga eh. I'm doing this for you guys. Actually, ang galing kasi na-connect mo lahat ng mga Minsan naisip ko na actually, may mag-give up. Maganda naman corporate ko. Kikita naman taga ako ng pera. Diba? Bakit ko iniisip ng mga to? Kasi it for me. Tapos minsan sila pa yung manghihila sa akin. Right? In-embrace ko. Like, naisip ko talaga, no. Si Lord dinesign na ilagay ka. Si Lord, siya nagpumili. Kasi sa dami. Bakit ikaw? Ikaw yung nagbigis dun sa mga suppliers na yun. Embrace mo na. Yes. Mahalin mo na. Doon, mas lalong ginanahan ako. Ba't ako mag-give up? Ba't ako aalis? Sino ang may opportunity? May capacity to do this? Hindi na. So ngayon, hindi lang pala basta parang, nandyan na yung organization. Kumbaga, ini-embrace mo na nga. Sabi mo nga. Malalim. Hindi, kasi anytime, pwede mo rin naman talaga bitawan. Diba? Yeah. Pwede naman. Hindi naman ako nagkakapera dyan. Bye-bye. Pwede naman. Nagkaka-benefit ako, pero bakit hanggang ngayon? Diba? Ingit nga ako sa'yo eh. Naman pala ni friend. Diyos ko. Wala yan. Diba? Palamuti lang. Tatlo pala sasakyan nito ni friend. Palamuti lang. Hindi, I'm so na-amazed ako. So sabi ko din, Lord, bakit hindi ko ako mag-focus kung saan dapat? So basta in-embrace ko siya. So when I embraced yung opportunity, yung blessings na yun, mas gumaan pakiramdam ko. Yes. Saka mas madaling trabahuin, mas madaling gawin. Hindi ka dinala or napunta dyan for sake. You have a purpose. And find that purpose. Kasi hindi ka dadalhin dyan ni Lord. Wala lang. Do it. So ako, basta ganun ang ginagawa ko. Basta kakampi kita. Minsan pupunta ako sa probinsya, wala naman tagang pera. Diba? But I need to do this. I need to do this. I need to embrace them. Ano yung need nila? Bakit ganito? Diba? Nakita ko laging bumabiyahe si si Boss TJ kung saan-saan. Ayan po yung tree planting ng pine tree. Diyos ko, hindi, alam mo talaga, kasi as a leader also, sabi ko, kailangan kong pumunta, kailangan kong magpakita, kailangan kong supportahan. So, ibig sabihin, may projects din kayo? Nationwide. Wow, galing. So, hindi lang to basta na parang nag-connect yung Tree planting namin, ha? So, galing. Palawan. May clean up drive Palawan. Na kami ng Quezon City. Madami na kaming accomplishment. Kasi, di ba usually, yung mga wedding suppliers, syempre, ang pagkakabisihan na lang yan kung paano ng events. So, nabibigyan ngayon ng time na mag-give back din. Yes. Diba? Sa community and kay Mother Earth. May tree planting. Kasi may sustainable development goals. Naka-align kami. So, alam ko kung anong gagawin. As wedding suppliers, we need also to create things that can support also to the community. And align dapat dun sa
international goals. Hindi ka pwedeng titira lang na for sake nakatulong ka lang. Hindi. At yun yung natutunan ko sa JCI. Wow, galing. So, na-apply nyo rin Oo. Kaya that's why I'm very grateful. Sabi ko, pag sinapuso mo rin talaga yung organizations, ano yung mission, ano yung vision, ano yung core values, gagaling ka. Gagaling ka. Ang purpose ng JCI is leadership Matuto ka right? Yes. Ang rule sa atin, pwedeng magkamali, pero that mistakes, dapat hindi same mistakes. Yes, tama. And in-embrace ko na, taray, pwede to. Kasi, that's what I like. I'm telling them, if you did your best, that's it. Bukas, gawin mo ulit ng best pa sa best kahapon. Ang ganda nun. Di, totoo. Kasi, you're competing actually, not other people, kundi yung sarili mo. Ako yung capacity and tolerance ko. Dati iyakin ako. Dati duduwag-duwag ako. Onting lang, parang iiyak na. Dati yung emotional intelligence ko mahina. Dati ibigay talaga agad. Dati ang rupok-rupok ko, totoo. I always learn from my mistakes and I always adapt kung ano yung dapat kong i-change. I mean, i-improve. Kasi no such things na may changes talaga Improve. So, ano yung things na mahina ako, kailangan kong aralin. Dinidevelop mo pa rin. Oo. Continuous development pa rin. Pag may meron akong mga gusto maging leaders or internship, kasi I have also internship program. Wow, may ganun. Biggest and largest internship program to Like, really, 270 on board. Wow, The interns, that pandemic, nagawa ko yan. Like, interns ko from Ateneo, from UP Diliman, name it, na big school. Galing Yeah, I got that. So ngayon, ang turo ko sa kanila, focus muna sa strength mo. Mag-focus ka sa strength. Then, dahan-dahanin mo yung weaknesses mo. Huwag mong hahayaan yung weaknesses mo still weaknesses. Matatalo ka. Ito kailangan. Kailangan i-work out mo rin. Naniwala ka, ang dami kong personality development. And I want actually, I'm doing this. I'm very tough. Like, gagalingan ko. Trust me. It's not for them. For myself. Hello? Minsan kasi ibang tao talaga, hindi naman maiwasan na tumitingin sila para sa iba. Bahala sila. And pag, diba, pag nagkamali bumitaw, masasaktan ka kasi ginawa mo siya para sa iba. Huwag kang magbigay ng sobra. Na-experience ka din yan. Yun. Kasi, dapat balance. Ito yung formula. Unahin mo sarili mo. Hanggang di mo uunahin sa sarili mo, hindi ka makapagbigay. Tama. Kasi paano ko magbibigay kung ikaw nga, sabi mo nga, kulang din sa sarili Kailangan mo. ikaw muna. Mapulpil mo muna yung sarili mo. Natutunan kong magbigay, pero alam mo, yun yung sobra mo. Actually, kahit nung meron akong invitation, nag-talk isang company, I told them, di ba pag may anak ka, pinapaliguan mo, pinapakain mo, right? Kailangan una kang naligo. Kailangan una kang kumain. Hindi mo pwedeng subuan yung anak mo. Kasi, pinapakain mo. Tapos ikaw gutom. You can't give kasi love kung hindi mo mahal sarili. Tama. I agree. So, paano ka makakapag-perform as bilang magulang kung ikaw mismo hindi ka equip, hindi ka, alam yun, diba? Dapat ikaw mismo. So, yun yung natutunan. So, ganun din yung ginagawa mo. Kailangan. Even ako, I set boundaries with my nanay, with my kids. Kasi, yes, obligasyon ko kayo. Yes, oo, nandito ako for you guys to support you. Para wait lang. Kasi, na-experience ko na yun na napabayaan ko yung sarili ko. Ako, makita mo lang yung itsura ko dati. Like, So, nauna muna yung iba. Bago yung sarili mo. 21 years old ako, I have kids na So, lagi akong trabaho lang ng trabaho and napabayaan ko na yung sarili ko. Hindi pala pwede yun. Kaya alam mo, I'm blessed also na yung kids ko wala this time sa akin. Tinignan ko yun, ang sakit kasi doon ako na-trauma, doon ako nahirapan. Doon ako na-realize na parang, oh my God, Lord, thank you. Ito pala yung blessings na unahin ko na muna sarili ko. Kasi for how many years, doon ako nakafocus. Ang palakihin yung mga anak ko, pakainit, paaralin. Diba? Sabi ko, galing mo talaga, Lord. So, na-embrace ko yun. Diba? Uy, TJ, tama. I-enjoy mo na. Hindi ka naman dumaan sa pagiging binata. Diba? 21, may anak ka ni. So, 21 pa lang,
matindi na yung Lagari na ginagawa talaga. mo. Right? So, since nalagari mo na yan, this time, ikaw muna. Mhm. So, ang sarap ng pakiramdam na pag okay ka, pwede kang makabato talaga. Pwede ka Hindi magbigay. ka makakapag-inspire naman ng tao. Kung sabi ko nga, ang buhay mo, pag walang kwenta, walang kwento. Tama. Right? So, ang dami actually. I always say this. Hindi mo kailangan maging matalino para maging magaling. Kailangan mo lang makinig at mag-isip. Ulitin ko. Hindi mo kailangan maging matalino para maging magaling. Kailangan mo lang makinig at mag-isip. If ikaw yung taong hindi ka na marunong makinig, Mhm. wala mangyayari sa'yo. So, ibig sabihin, kailangan talaga, ikaw mismo, nakikinig ka pa rin sa ibang tao. Alam mo, Hindi pwedeng even puro yung ikaw. event ko, nakita mo, Oo. after ko na mag-speech ng opening remarks ko, sabi ko talaga, lumapit ako sa host, okay ba yung sinabi ko? So, parang you ako- always, parang parang gusto mo kulang. pa rin ng feedback. Parang kulang, oo. Ginachat ko yung mga coordinators, mga suppliers na tinitingala ko, ma'am, open for feedback. Ano po yung kailangan Galing. kong ayusin? Tapos, basta lagi, pag nagpapapicture nga sila sa akin, back of my mind, parang mga tanga to. Tapos pag hindi seryoso, parang lagi kong, sabi niya, Tej, ang galing din ng mindset mo. Sabi ko, alam mo, nagiging matapang lang ako, nagiging masungit lang ako, nagiging mataray ako, nagiging kupal lang ako, try mo akong kupalin. Seryoso, dun lumalabas yung pagiging halimaw ko. Pero, there's no reasons actually to, yun yung natuwa ako din. Doon ko din na-realize, ang galing kasi parang trabaho lang ako ng trabaho. Hindi ko ang nakafocus ako sa goals. Mhm. Tapos trabaho Saan ko ng papunta? trabaho. Kasi hindi ko tinitingnan, ang taas na pala yung nagagawa ko, yung accomplishment ko, na-achieve ko. Na until now, wala din naman yan. Ang layo ko pa, oh. Siyempre, ang maganda dyan, no? Yung sabi mo nga kanina na nakikinig ka pa rin sa feedback ng iba. Kasi may mga ibang tao talaga minsan na parang, hindi, okay yan, okay ako. Kumbaga, okay yung ginawa ko lahat. Sa'yo nakikinig ka pa rin sa feedback Kung ng binasa iba. mo yung form ko, mayroon kayong form doon na tinatanong nyo, ano na yung mga na-accomplishments ko or ano na yung mga failure. Kung nabasa nyo yun, ang sagot ko doon, wala pa. Oo nga, totoo I'm still yan. working progress. Diba? Ano yung pinaka-worst? Meron pa rin ang pagkakamali. Mhm. All- Tuloy-tuloy pa rin naman oo, talaga. magkakamali ka pa rin. Pero dapat, that pagkakamali, you learn from that at Yes. hindi na siya mauulit. Mhm. Kaya ako, I'm so loud. I think, ang blessing din sa akin ni God, kung sino ako. And I think that is enough. Mhm. That is enough. Seryoso, once na-embrace mo yon, kung sino ka, regardless. Ano pa yung, hindi naman magmamatter yung mga sasabihin ng mga yan. Ikaw talaga, pag kilala mo sarili mo, Mhm. natutunan mo na kung sino ka, oh my God. Doon ko na feel na I'm successful. Wow. Dahil nakilala ko na yun. Sarili mo talaga. Kasi dapat alam mo yung weaknesses mo, ano nagtitrigger sa'yo, ano saan ka Mhm. mahina, anong ka. Tapos ano pa yung mga things na kailangan mong improve. Improve. Tama yun. Kilalanin mo sarili mo. Kasi ang dali mong durugin pag di mo kilala Yes. sarili mo. Diba? So it's better na ikaw muna talaga yung makilala mo yung sarili mo. I wish nga I have kids. Sorry. Pero gusto ko nga magkameron ulit ng anak or mag-asawa ulit. Offense. Wow. Naisip ko yun. Talaga? Why? I want actually to train someone or magkameron ulit ng anak na maging better version na. Kasi as being magulang din, parang nasabi ko sa sarili ko, hindi naman ako magaling magulang. Ang pagiging magulang pala, no, o pagiging leader, inaaral kasi. Aralin mo. Hindi pwedeng based sa experience mo or belief system mo. Kasi ito yung pinalaki ako ng magulang ko. Mhm. Ito kasi yung Parang culture. ipapattern mo Ito na kasi dun. yung surroundings ko eh. Yun Hindi na pala yun. dapat ganun. Hindi ganun. Based sa experience mo, paano Oo. siya? Alam mo, like, I have kids before. Sobrang sundalo ang dating. Isang topic ko lang sa mga anak ko, tayo na. Ito ang isang sample. Nag-pandemic, nakabenta ako ng 1.5 truck na gulay. 1.5 truck ha. Dami nun. Sino man power ko? Anak ko. And na-realize ko, ano yung mali ko. Kailangan palang kausapin mo sila according to their levels. Mhm. Hindi pala pwede according to your knowledge, belief system, perspective. You need to understand. Doon ko na-realize,
hindi talaga pwedeng maging kaibigan mo lahat. Hindi talaga pwedeng maging circle mo lahat. Hindi talaga lahat magugustuhan ka. Right? Kailangan talaga, tingnan mo. Fit ba kayo? Kaya nga sabi ko nga, di ba, while we're doing our lunch, di ba, pag nararamdaman ko yung energy niya, Na hindi na fit, ayoko nang maging friend niyan. Di ba? Umpisa pa lang, wag mo na ipilit ayoko yung na. sarili mo. I will do my best. Pero, pag sobra pa, wasting of time, wasting of energy, di ba? Hindi na. Hindi na. Ako nga ngayon, grabe ako makipagdaragan ngayon eh. Makipagbardagulan, pero okay pa rin naman ako sa goals ko. I can manage. Why? I know myself more. I know also kung saan ko lang ibubuhos yung oras at Yes. Very important yan. Kasi minsan, distractions. Oh my mali God. na pala yung nabibigyan natin ng oras. Ay, gusto ko. Diba? Ikaw nga, sabi ko sa'yo eh. Idol kita eh. Hindi, I'm so amazed. Actually, I hope I have more time. I hope, yun ang importante. Oras. Oras talaga. Pag Tama di na nagmamatter, tigil nyo na yun. Pwede namang wala yan sa buhay mo. And yun na-realize ko, it's so, actually, you know how to deal distractions. Daming distractions, dude. You should know your weaknesses. Alam mo yon? Kasi ang dami dyan, malasing lang. Wala na. Diba? Purahin mo lang, durog na yan. Kung hindi ka ganun ka-tough, talo ka. Kailangan mong galingan. So, I need to embrace it. Ang laki ng organization. Once na nagsasalita ka, dami nakikinig. So, kung hindi ka magaling, hindi ka worthy pakinggan, wala. magtitiwala sa'yo. Walang magpa-follow sa'yo. Right? But, I always say this. Your life is not for everyone. Tama. Ang buhay mo, hindi para sa lahat. So, kailangan mong pumili. Kaya nga sabi nga nila, may mga bashers, may mga supporters. Yeah, okay lang ako dyan. Hindi naman nagmamatter yan. Hindi naman magbabago ang tingin ko sa sarili ko. Tama. Why? Kasi nga alam ko na sarili ko. Kilala ko na sarili ko. Hindi na yan mag-change. Sa mga tao, yun yung unahin nyo. Kilalanin yung sarili nyo. So you can perform it well. But of course, enjoy nyo yung process, yung journey nyo. Sinabi ko din to pag nagtotalk ako. Trust your vision, believe in yourself, and never give up. Yun. Kailangan, Ganda nun. di maniwala. Alam mo, napagtagpi-tagpi ko yan eh. Eto ko. Sabi ko, I trust my vision. I trust my vision. I believe kung anong meron ako, anong kaya ko, and I will never give up. So, hindi mo lang mako-compare ang mga tao. Iba-iba ang capacity and tolerance. Ako ginagalingan ko sa capacity and tolerance. Parang dosage siya ng alak eh. Inom ka ngayon ng isang bote, bukas dalawahin mo. Sunod tatlohin mo. Kung maging master ka sa ginagawa mo. Hanggang ano ka na. Yeah. Pinipitik mo na lang. Kailangan. Even the stress. Yes. You should understand how to deal with that. May kapitbahay nga ako eh. Nagreklamo because nag-play ako ng gigahertz something because my brains is kailangan magpakalma. Lumayanig yun. Oo, di sila makatulog. Nireklamo ako. Ano ba to? Ako ba lilipat ng bahay? Adjust ko ba yung routine ko sa kanila? Bumili pa ako ng pang soundproof. So nilagyan mo pa ng Oo, para lang, sabi ko, I don't want to change my life or my circle with them. Although nag-adjust ako, nag-iba naman ako ng routine para naman di maka-estorbo. Kasi na-realize ko din yun, TJ, wait lang. Anong oras ba yan? Hindi ka din pwedeng parang lagi mo sasabihin hindi ka willing mag-adjust with other people. Try mo. Ang ganda niyan. Try mo. Kasi minsan yung iba hindi na handang mag-adjust, no? Nag-iba ako ng routine. Ang galing. Mabilis kasi ako mag-isip, mag-chat whatsoever. Mabilis ako sa mga bagay. Mamamatay ako pag pumila ako sa bangko. Like, I feel like I'm Kailangan dying. gusto mo mabilis. Mabilis siya. So, pag mabagal, doon ako inaantok. So, what I did, nag-download ako ng game sa phone ko. Tapos naglalaro ako. Ang bagal, hindi nagpa-function yung brains mo. Nare-relax siya. Doon nakakatulog. So, inaral ko din yun.
Galing, galing. Kailangan mong aralin. Yung walang narinig yung ganong para ma-relax na makatulog. Galing. Diskarte, kailangan mong kilalanin sarili mo, then find other ways. Kasi sinabi ko din ayoko namang lilipat na naman ako. Ayoko na lumilipat ng bahay. Tamad nga ako maghugas ng plato Yeah, ayoko noon. So, sabi ko mag-adjust na naman ako. Kaya sila lumipat. Akong pinakamatagal dito Nagpalayas ng bahay. Seryoso, parang tagal-tagal ko. Ako ang una dito. Ako matagal dito. Tapos dahil lang doon. So, nag-adjust ka na lang talaga? I did my best also. Hindi din pwedeng laging parang you're tough. Diba? Ako nga nauna, diba? Pero dapat matapang ako. So, yun. Kailangan mong kilalanin sarili mo. Pag nakilala mo sarili mo, ang galing na, no? You can perform. Kasi minsan yung ibang tao, hindi nila kilala yung sarili nila. Kumbaga parang hindi mo alam gusto mo, 'di ba? Minsan hindi nila alam yung gusto nila. Hindi nila alam na ganito na pala sila. Hindi nila alam na nakakasakit na rin sila. Hindi rin nila alam na nasasaktan na rin sila. So it's very important na alam mo 'yon, aware ka. Mataas ang awareness. I thank God also I got that training. And then ako nagkamera ng awareness. Galing. Actually, hindi ko din natutunan yun on that day. Natutunan ko siya nung I got trauma. Nung doon ko na-realize na TJ, there's something wrong about you na. It's because yung distractions mo, yung weaknesses mo, hindi mo kayang labanan. Doon nilabanan ko siya. Galing. Ay napanalo ko. And that's what I like. So, dumaan ka rin pala sa Oo, I lost my car. Hello. May car na ang lolo mo. I got good office. Nawala yun lahat. Because sobrang pagmamahal. And that's why I need to choose myself. Kailangan uunahin ko yung sarili ko. Hindi ko na, magmamahal ako ulit. Magkakamali ako ulit. Pero hindi na ganon sa pagkakamali. Natuto na rin. I need, uunahin ko sarili ko. Actually, madaming pumapasok. Pero, kasi parang, alamin mo yung agenda purpose nila. If you have a high awareness also, pagpapasok sila sa buhay mo, parang, lolokohan lang tayo. Sayang oras. Sayang oras ng bawat. Sayang oras. So, doon ko natutunan. Diba? Mayroon pa rin. Kagabi lang. I think, hindi na tayo pwede mag-usap. I think this is the last na conversations. We're wasting our time na to. Diba? So, hindi tayo fit. Pag, Yeah. Kesa mahaba pa. Eto ang natutunan ko na I want to share. Matutunan mo dapat mag-detach. Kasi yun ang hindi napapractice ng tao. Magaling tayong ma-attach. Yes. At pag na-attach na tayo, nandun na tayo. Nakalock na siya. You should learn to detach. Kaya yung mga taong nagmamahal, walang mali. Nagmahal ka. But make sure unahin mo sarili mo. Kasi pag inuuna mo sarili mo, hindi mo siya mahal. You can give more. Yes, exactly. Diba? I told nga sa nanay ko, hingi siya ng pera. Nakapahingin ganito. Pinakita ko yung kontrata na may babayaran akong malaki. Uunahin kita, kaya ko. Maliit lang yan eh. Pag pumalpak ako dito, kaya mo ba akong tulungan? I told them also the lesson. Nay, kaya tingnan mo, hindi kita uunahin nang hindi ko uunahin sarili ko. Kasi pag pumalpak ako dito, hindi nyo ko kayang i-save. I will save my own life so I can support you. So I can love you more. Galing. Nanay ko mismo yun, nire-restrict ko eh. Restrict ka muna. Manghihingi ka naman pera eh. Kasi distractions siya. Learn how to actually protect yourself with the distractions na available sa mundo. Pag di mo kinaya yon, you can't actually move forward pa. And that's what I want eh. I want to move forward pa. Gusto ko pang matinding laban. Kasi pinag-pray ko to kay Lord eh. When nakikita ko yung sarili ko, sabi ko, Lord, may something unique sa akin na wala sa kanila. I will maximize this. Ikaw bahala sa akin. Pero hindi ko sasayangin tong opportunity na anong meron ako. Ay, ma-maximize ko to. Kaya hindi ako natatakot. Ikaw bahala sa akin, Lord. I prayed for this. Pag meron akong pumapasok na magandang ideas, nagti-thank you ako sa kanya. Mukha talaga akong coops. May mga nagsasabi bang ano? The energy kasi, maldita. Very tough kasi din ng energy. Eh. Energy. So,
ako babansag mismo sa sarili ko. Yes, and pinaninindigan ko yan. Because, alam mo, pag lumabas ka naman talaga sa mundong to, diba? Lumabas ka lang ng bahay mo kahit sino na yan. You don't know. Kung mahina ka, natatalo ka. Diba? Kakainin ka naman. Kakainin ka. Umikot ka ng buong Pilipinas. Nakita mo yung different cultures. Iba-ibang tao. I joined with different organizations. Iba-iba rin kultura. Diba? Iba-ibang klaseng trabaho, ups and downs, ex-convict, lahat. Iniikot ko yan. So kung mahina adaptability mo at hindi mo na-entertain yung mga Pwede yan. kang kainin. Oo. Nakain na nga ako ng maling circle of friends maling area Hahayaan ko ulit yung sarili ko. So, natuto ka na talaga. Alam mo, pinag-pray ko din yun. Sorry, no offense, pero sabi ko talaga, Lord, pag hindi mo ako tinanggal sa sitwasyon na to, kunin niyo na lang ako. Umabot sa ganung point. Ang lala nun So, ganun na siya ka-traumatic and ganun na siya kabigat yung dalahin mo. Sobra. Ibig sabihin, masama talaga loob mo niyan. As in... Na-process ko siya. Na-process ko Dinamdam mo hindi talaga. gumante. Na-process ko kasi parang, alam mo, all you have to do, just forgive yourself muna. Hindi mo pala siya Kayang forgive mag-forgive sa iba pag ikaw mismo yung sarili mo. Aminin mo sa sarili mo na nagkamali ka. Ikaw, yeah. Na there's something wrong na hindi ka pwedeng magturo ng ibang tao. Naiisipin mo kasi to Kasi nanay ko kasi tatay ko, kasi kapatid ko kasi yung kapitbahay ko, kasi yung kaibigan ko. Hindi. Ikaw muna. Tanungin mo yung sarili mo. Saan ka nagkulang? Saan ka nagkamali? Tapos tanggapin mo nagkamali ka. And from there, trust me, mas magaan. Na-process ko yan mag-isa. Hindi biro pinagdaanan. Then from there, sabi ko, ang galing ko na ngayon. Nilampasan mo. Aside from nalampasan ko, syempre yung capacity and tolerance. So from there, galing. Yung ibang bagay kaya mo ng... Hindi ko naman, sabi ko pa nga, it's laging working on progress Yes, sa lahat ng mga bagay. Especially. Pero ngayon, Pero kahit pa paano. ito pa yung natutunan ko. This is my own analyzation. Pag mag-iisip ka pala ng something, dapat naka 5-year and 10-year goal ka. Huwag kang mag-iisip ng bukas, next week, next year. Try to check. Sino si TJ Yuson 5 years from now? Then from there, lista mo kung ano yung mga things na kailangan mong gawin to achieve that. Sana ganun lahat ng mga tao. May goal hindi talaga. siya magbe-based doon sa experience or sino yung kasama niya. Na eto na lang siya. Or eto yung opportunity Eto yung available Ito na lang. Hindi. So that's why I like also sharing my voice. It's because my own actually style or analysis, I want to share lang. Then depende na sa iyo how you receive it. Kasi kayo pa rin yan But I think ang laking bagay yung sinabi na kilalanin mo muna sarili. Totoo. At the end of the day, yun pa rin. Yeah. Yung sarili mo dapat kilala mo talaga. Kasi from there, mas dun ka magpa-fly. And aminin mo yung anong mayroon sa sarili mo, my God. Hindi pwedeng ikaw mismo in denial ka sa sarili mo. Oo. Ako in-embrace ko In-embrace ko yung, hindi naman ito ibibigay ni Lord nung wala lang. Tama. Diba? And from there, nung in-embrace ko, ito yung good reasons. Bakit ako nandito? Bakit ko ito ginagawa? Diba? Ulit. Yung mission talaga. Kailangan. You have purpose. Ay, ang sarap ng pakiramdam na. Alam mo kung ano purpose. Kung saan ka papunta at ano yung gagawin mo. Kasi pag in-embrace mo yon, di ka tatama rin. Parang alam mo yung, dun ko na feel na, ay, Lord, eto na ako. And thank you. Yung content, siomay, yung joy, doon siya nagdidikit-dikit. Yun. Ang galing. Di ba? Pause for a while. Tapos pag na-embrace mo, galing. Imagine mo yan sarili kong analyzation yung lahat ng pinagdadaan. And I'm so grateful. Grateful ako sa lahat ng bagay.
Tapos doon ko natutunan, mayroon pala yun, tinatawag na attitude of gratitude. Mhm. Kahit pala ang pangit na na-experience mo, Yung sitwasyon na pinagdaanan mo. lumabas ka, pause for a while, tingnan mo, ano yung purpose, bakit yun yung binigay sa'yo. Then may magiging grateful ka. Ito yung tinuturo sa akin, kailangan ko siyang matutunan. Very talaga. And- Positive pa rin. Oo, from Kahit anong hirap ng pinagdaanan or nangyayaring sitwasyon, look for the positive side, no? Although tao tayo, di ba? Nasasaktan pa rin. Eto, lahat ng mga tao maraming sasabihin yan. Kilala mo sarili mo? Magmamatter? Hindi na. Right? Yes. Lalo ko alam mo yung katotohanan Tsaka sa it's like sarili mo. how you receive things. Example, darating ang time na mag-work tayo together, nagagalit ako, minumura kita. Because of that scenario. Mhm. Kung lalabas ka lang, nagagalit, kasi yun yung nangyari eh. Mhm, mhm. Magagalit talaga. Pero kung papakinggan mo lang yung sinasabi ko dahil nagmumurakot at nasaktan ka, may mali. Hindi lang mali sa akin because how you receive things. Mhm. So Tama you should yun. know also. So, Be very careful. important din kung Yes. paano mo i-receive yung mga bagay. Bakit? Pag nasa labas ka ba, makokontrol mo ba yung sasabihin ng ibang tao? Hindi na. Makokontrol mo ba? Ibang tao nga yan eh. Pag may sinabi sa'yo, you can control them. Buhay din nila yan. Tama. But ikaw, you can control your own life. Yun, ang ganda na. So, pakinggan mo. Yun yung sinasabi nila minsan na may mga bagay tayo na kontrolado at may mga bagay tayo na hindi kontrolado talaga. Uncontrollable things, no? At kung doon tayo mag-uubos ng oras sa uncontrollable things, talo tayo. Talong-talo tayo. Kailangan mong galingan talaga. Especially nowadays, everything is online. Yes, napakabilis na. Oh, Actually ngayon, natatakot na yung mga tao pag-usapan natin. AI din, di ba? Dumadating na yung artificial intelligence ngayon, no? And most of them talaga, natatakot dun sa AI, no? May mga ilang tao na natatakot na mawalan sila ng trabaho dahil dito. ako embrace. Yun. You need Ganda to nun. embrace it. Mhm. Because part na yan ng life. Part na yan ng Hindi na growth. natin mapipigilan eh. Part na yan ng system. Mhm, mhm. Diba? You need to embrace it. Alam mo, madami kang dapat i-embrace sa life. Hindi lang yung mga bagay na yan. Madami. Marami pa. So, i-embrace mo yun. Kasi Mhm. from that, dun ka makaka-feel better. Tama. Mas makakaisip. Instead na may fear, opportunity ang maiisip mo. Yun. Ganda nun. Diba? Kasi na-embrace mo eh. Instead na matakot ka doon, tignan mo yung opportunity na pwede doon. Yes. Para doon. Ang galing. Ito naman, saan ngayon napapunta no, ang WSAP ngayon? Okay. Na ngayon, palaki na kayo ng palaki. Um, Diba? Of course, we're working to tap the 195 countries. Wow. Actually, doon ko na-realize na nagpapalit pala yung mission and vision Mhm. ng company. So yung nag-uumpisa, ano ang mission and Ang vision ng mission WSAP? ko, nun? ang vision ko actually is to tap the nationwide. Which is na-tap ko na ang 18 regions of the Wow. Philippines. Ilang regions na? 18. 18 lahat, na. May mga members na sa lahat. Oo. So nag-worldwide na ako. Then from there, doon ko na nakita na, okay, this time, doon ako ginanahan. Ay, kala ko tapos na ako sa mission ko. So ito, Tapos level na ako up sa purpose naman. ko, yes. So, I'm tapping 195 countries. Grabe, worldwide na talaga. I'm working with different organizations. I'm different with different companies. Yun. Eto baka naguguluhan yung mga nanonood sa atin ngayon, no? Ang WSAP ba ay para lang sa mga wedding suppliers? And Okay. paano ba siya tumatakbo yung organization nyo? No? Okay. The Wedding Suppliers Association of the Philippines, no, it's not really about weddings or it's not really about wedding suppliers. Kasi ang wedding suppliers is event suppliers. Mhm. Diba? So, eto yung mga taong actually, ang goal namin dito is pagsama-samahin ng wedding suppliers para makita, mag-create ng mga programs ng need. Like, Mhm, yun nga, nag-create na kami ng international conference. Wow. Kasi, in-invite namin yung mga magagaling na suppliers para magturo. Kasi Ibig bumababa, sabihin may mga programs para sa Yes. mga, kunyari mga baguhan na suppliers pa lang. kailangan. Pwede silang makipag-connect sa inyo para sa mga programs na meron Yes, kayo sa... kailangan mong matutunan. Madami kami leadership trainings, madami kami So mga may mga trainings. trainings din. Plans and programs maayos. Grabe, ayos. Klaro ang plans and programs namin for 2025 to 2030.
Galing. Clear ang visions namin kung saan kami papunta at ano dapat yung gagawin namin na programs to achieve that vision. Galing. Clear yon. Yun ang pinaka-importante. You have clarity. Mhm. May gusto kang gawin, kaya mo yan. You can achieve that. Then create ka ng mga things, activities to achieve that. Galing. So, ibig sabihin, yung mga papasok dyan, talagang kahit nagsisimula pa lang sila, malaki na sila. We need to embrace them. Actually, may isang organizations na kailangan may ganitong standards, may ganitong papel. Ako hindi. Mhm. Why? Your generations, magkaiba yung generations ng iba. Mhm. Mhm. Lahat nagsisimula sa wala. Mhm. Kung hindi mo i-embrace yung wala, sino mag-educate niyan? Tama. Mhm. Sino magtuturo niyan? Sino mag-guide niyan? Kayo din magkakaproblema pagdating ng panahon. Your generations, because of this generations, hindi nyo inalagaan. Hindi nyo siya tinulungan. I-adapt nyo, i-embrace nyo anong meron dito. Mhm. Like I told to my nanay, lagi kong sinasample yan. Di ba, Nay? Ako nga, di mo ako naiintindihan kasi iba generations. Oo, tama. So sabi ko, alam mo ba, nahihirapan din ako intindihin yung mga anak ko? Kasi iba yung Iba na rin generations generation nila. Oo. So you need to adapt. Mhm. Diba? Hindi Ay, hindi to- lang hindi lang pwedeng nag-stay ka lang doon sa Kung Ay, nasan ka. Comfort zone pa rin eh. Gusto ko lang i-acknowledge si Francis Kong. Wow. Kasi nung Sir na-interview ko Francis sa radyo, Mhm. and pinaatad niya ako actually sa training niya na for free. Wow. Na-meet ko talaga siya ng personal. Isa sa mga idol ko Yes, yan. so. Tapos, Kami na-meet din namin si Sir Francisco. tapos doon ko natutunan sa kanya. Yung adaptability ng per generations. Ganun pala yon. Dapat you need to understand. You need to embrace. Mhm. Wala magiging part yan eh. Isipin mo na lang, sino yung mga bata ngayon, magdating na sa age natin, ano naman yung mga atake nila? Kasi iba-iba eh. Ang style natin, hard work eh. Mhm. Puk-puk eh. Grind ng grind eh. Salo ng stress, Yung ganun mga eh. bata ngayon. Di, smart. Di ba nga may na-issue pa nakaraan, may maanong ulam pa yung mga ganun. Working smart na sila. Mhm. They magaling sila to detach. Yes. Actually, ibang-iba. Mag-set ng boundaries. Mga bata pa nga lang ngayon, talagang dati, hirap na hirap mag-English. Yung mga bata ngayon, 3 years old, dahil sa technology. Alam na nila. English spokening na ngayon, yung mga bata, di ba? And marunong na sila gumamit ng computers, tablet. And alam na rin nila minsan kung sino yung mga influencers na sikat, ano yung ginagawa, di ba? Kaya actually, you need to embrace them kasi iba din sila maano. Kailangan mo maintindihan yun. Kailangan mo maano sila. Oo, Sabayan. adaptability. Yes, Kailangan, tama yan. grabe ang mundo. Lalo sa ganyang negosyo at organization, di ba? With these organizations, ang structures namin, we have international representative. Okay? So, After paano that, yan? Yung mga tinatap nyo ba sa ibang bansa, mga international suppliers? Filipino wedding suppliers. Filipino rin. Filipino. Ang galing. So, talaga yung mga Pilipino, Filipino lang. connect. Filipino lang pwede magpa-member. Filipino wedding Okay, suppliers yun. Ang based. clear. Bale, Yeah. Pilipino lang. Pero international pwedeng mag-apply. Yeah. Actually, yun nga, I have members na from international, from Sydney, from Canada. So, sila na yung nagkikreate naman ng grupo sa ibang bansa. Siyempre hindi naman ganun kadali kung ano yung advocacy namin. Na ituro until now, mahirap pa rin naman yun eh. Even, di ba? Ano ang number 1 advocacy ng WSUP talaga? Okay, the mission actually namin is we want actually to protect the wedding industry. We want actually to support all Philippine wedding industry stakeholders. Hindi lang wedding suppliers, hindi lang couples. Sino yung mga tao na around us? Mhm. We need to support them. We need to create programs with them. Mhm. Okay? Ang plans and programs namin, we have clear talaga. We have sustainability talaga pagdating sa livelihood program. We have also, awards and recognition, sinama ko na siya. We have Wedding and Travel Expo. Wow. We have also training and development. Mhm. Galing. We have also actually partnership para sa sustainable livelihood program. Mhm. We have that. Community service. We have national radio guesting. Like ito yung ginagawa ko. It's part of naka-line up siya. No, we need to talagang kailangan sustainable din yung awareness ng mga suppliers, ng mga tao, na anong meron sa organizations nyo? Wasn't it for them? Mhm. Mhm. Bakit namin kayo susuportahan? Paano maging member naman dyan? Sa Okay. WSUP? Lahat ng wedding suppliers, bago, luma, may papers, wala, pwede mag-join. Even Wow. freelancers. Galing ah. Kasi, seriously, kailangan din naman nila ng support. Mhm. Kailangan din naman nila mag-network. Napakaswerte ng mga Diba? makapanood nito. Then from there,
doon ka namin actually i-guide kung paano gagawin. Doon ka na makakita kung paano yung mga movements. Kasi kung magsiset ka agad ng mataas na standards, kahit sino na yan, ano magagawa? Diba? Ang pinaka-importante, mag-aral. Aralin mo. It's not necessary pag sinabing mag-aral. Aral na typical na kahit yung ginagawa. Ano mo talaga, kumbaga, explore mo rin. Di ba yung ginagawa mo? From nag-start ka na, isa lang ang camera. What is the essence of kailangan ng tatlo? What is the essence of this? Kailangan Kailangan mo siyang i-develop, i-improve. Otherwise, wala. Wala So, lahat ng bagay, aralin mo siya. Kailangan tuloy-tuloy talaga. Hindi siya pwedeng, hinto ka na lang kung anong alam mo sa... Wala. And alam mo, this is what I want also. Is to share my voice. I have many speaking actually commitments from schools, government, and all. Radio. Ngayon, pati podcast, kailangan kong pasukin. To share my voice. Kasi kung what really my parang pinagdaanan, experiences, and knowledge, I want to share that. I really don't care anong tingin nyo sa mga tao sa akin. That's what I want. Kasi I'm pretty sure, out of 10, meron pa rin kahit isa na may i-inspire. Meron pa rin na magugustuhan ako. Tama. Meron pa rin. So, doon ako naniniwala. Hindi ka naman lahat magugustuhan. And it's okay. Again, your life is not for everyone. Tama. Ganda nun. Diba? So, from that, okay na yun. Enough na yun. Enough na para magpatuloy ka. Yeah. Enough na para na gawin mo ng tuloy-tuloy. Diba? Yung vision mo. Diba? Yeah. Yung gusto mong mangyari. Na hindi mo naman kailangan pakinggan yung ibang tao. Grabe yung sharing ko, even actually mga advocacy ko with HIV awareness. Mga bata and all. I'm telling them. Kasi it's not really, sino ba may gusto niyan? Wala. Wala. No? So, we need to embrace that. That's part of the system na. Ayaw ka pa? Nandyan na yan. So, anong meron dyan? Yun yung kailangan nating ayusin. Yun yung kailangan nating harapin. Yun yung nating kailangan pag-usapan. Hihintayin mo pa kung marami nang namatay? Hihintayin mo pa kung lahat kayo may sakit na? Diba? So, you need to embrace from that knowledge, share to them. Turuan mo sila. Exactly. Yeah. Kasi, kahit ikaw papadudots, kung ano yung ngayong meron ka, like this one, eto ngayon nagiging platform mo. This is your platform with your advocacy also. That you can share actually to the people. Diba? I like the style na nag-prayer muna tayo. Diba? Na guide us. This is to inspire people to share actually yung main purpose natin. So, lahat ng tao, lahat tayo may purpose. Tama. So, basta huwag ka mag-give up. Totoo yun. Kasi hindi naman talaga eh. Walang instant, di ba? Sa mga kahit naman yung create mo rin yan, di ba? Siguro naman hindi pa 1,000 member talaga, no? Wala. Ngayon, lumalaki na lang talaga. Ang galing, no? Pero ito, nakaka-1 oras na tayo, di namamalayan ni Boss TJ na naka 1 hour na rin tayo sa usapan na to Oo. Pero ito bago tayo magtapos syempre, ano naman yung mga upcoming events ng WSAP yung dapat abangan, 'di ba? Ano yung bakit sila dapat ma-excite na magpa-member or maging part ng organization? Okay, madami pa actually naka-line up. Isa na dyan actually yung we have training and development, we have international conference na gagawin sa Boracay. Wow. So pupunta yung mga doon? Pupunta. Wow. Yeah, mga set members. Na. Mga members. Wow. Magko-community service din kami doon. Wow. So yun. Isa yun sa kailangan yung puntahan, kailangan yung actually abangan kasi mas solid yung training. Nandyan na lahat ng mga magagaling. A-attend ka Usually na lang. ano yung mga laman ng training na yan? Different kasi diba different categories kami. May event stylist, may fashion designer, may coordinators, may makeup artist, may photographer, may videographer. Sinishare nila lahat. Share. Wow, galing. Tapos from there, explore mo pa yung Boracay kasi maganda yung area. Tapos mag-community service pa. I-maximize namin lang. Galing, no? Galing. And even kami so since, di ba, dinala mo rin kami dyan sa wedding supplier, no? Since meron po kaming mga skincare, and mga, yung mga pinaparenta naming mga sasakyan minsan, no? So, rin, kumbaga, nakahalubilo rin kami sa iba't ibang. Kasi, minsan may kailangan ng ganito. Sila walang ganito.
ikaw meron. So, o kaya sila naman meron, ikaw wala. Yeah. So, nagkakaroon ng tulungan, yung community talaga. Nakapag-share. Nakakapag-share and network din sa bawat isa. No? Ang Tsaka galing nun. tututo ka. Mhm. Another perspective. Iba pa yun. Oo, Diba? natututo ka. Natututo ka. Di, ako, ganun. I think kailangan you have passion talaga to learn. Yes, totoo yan. Kasi kung wala kang passion to learn, Never ending talagang learning. wala, tatalo ka. Talo ka pag di ka nag-aral, di ka Mm. nag-improve or 'di ba nga yung kwento nga ng Nokia, 'di ba? Hindi sila nag-improve din na sila sumabay dun sa bagong technology. At the end of the day, nawala sila bigla. Di ba? Isa sila sa mga biggest talaga. Yes. Ganun. And ganun din tayo mga human 'di ba? Kailangan tuloy-tuloy pa rin yung pag-aaral natin, yung pag-improve sa sarili natin. Adaptability Yes. kailangan. Kailangan, yun nga, sige, 10 years from now, nag-iiba na energy natin. So, Mhm. nasan tayo ng 10 years from now? Tama. Ready? Yeah. Yun ang malaking tanong. Nasan ka 10 years from now? Ano nang Kaya, nangyayari? clear dapat sa'yo. Malinaw ba sa'yo Kung saan ka papunta? pupunta. Ganda nun, no? Mas yun ka dapat gagawin mo yun kasi yun yung 10-year goal mo. Wow, galing. Ito naman Boss DJ, bago tayo magtapos, no? Ano naman ang mga mensahe mo? Yan, sa mga nagsisimula rin ngayon, lalo dyan sa industry ng wedding supplier, di ba? So, ano naman yung mapapayo mo sa kanila? Ayan. Actually, sa lahat ng mga wedding suppliers, actually not really for wedding suppliers. Yes. If you want to network, go with the organization. That organizations help you. Yung organizations na yan, makakatulong sa'yo, not really actually to network lang. Maraming bagay. So if you want mag-grow, mag-improve, join with different organizations. That organizations, dapat alam mo ang values, alam mo yung mission and vision, then go with them. Kasi marami din. Baka hindi ka fit. Iba-iba. So that's my suggestions. You need to embrace to join the community. And that community, make sure na magbibigay ka ng part mo and meron din kang nare-receive from there. Yun yung sinasabi, hindi ka pwedeng pabebe. Yeah. Kailangan, you need to be visible. Yes. You need to be active then. Kailangan, you have also responsibilities. Mhm. Alam mo yun? You have also, you can share also kung ano yung meron Actually, with the organization naman talaga, no? Give and take talaga yan eh. Hindi puro pwedeng take ka lang din ka. ang take. Kailangan mag-give ka rin sa kanila. Diba? Hindi pwedeng puro parang ikaw lang yung kabig ng kabig. Diba? What is the purpose of the community? Community is to support each other, to connect each other. Bibigay niyo yung mga yung kakulangan sa isa't isa. Yes, yun sinasabi mong bigay ka kasi ng, yes, okay lang naman yon, but make sure di ka mauubos. Tama. Di ka mauubos. If good naman ang talagang personality mo, do it. Yes. But end of the day, wag din naman mong hayaan sarili mo. Kasi kung giver ka talaga, it's okay. Ganun talaga. Give and take talaga yan eh. Basta, pag binigay mo, wag mong pagsisihan. Yun. Hindi pwedeng kumbaga hindi pwedeng Diba? magsumbat pa. Oo. Hindi kasi, basta ikaw, control mo na, I can say no muna at Yan. this time. Kailangan Dapat alam mo clear rin din kung kailan ka sa'yo. mag-yes and no. Yes. Dapat aware ka. Tama. Galing nun. Kasi kung hindi mo alam kung kailan magsasabi ng gano'n, Kung no, mayayari ka. Oo. Ubus ka or yes. lahat na ibigay Kasi mo na. At lahat kasi ng tao nakasanayan mag-yes. Oo. So, kailangan may control ka Diba? talaga. Kaya nga minsan pag ginaganon ko sila, kamusta ka? Ayoko ng sagot na okay lang. Why? Pag lahat ng tao, pag ginamusta mo, okay lang ang sagot. Tama? Kahit hindi na okay pa Yeah. rin. Kasi yun ang kailangan. Yun. So, we are inviting actually all wedding suppliers to join with us to be part of the biggest and largest wedding organizations in the country. And you will see we have clear plans and programs. We are purpose-driven. We are worldwide. Yan. Bago matapos pala, sino yung mga isa sa mga big partners or mga members nyo dyan, ng mga suppliers? Pwede ba tayo magbanggit? Madami. Mega World Hotels and Resorts. Wow. Newport World Resorts Manila. Wow. Nasa Part amin. ng International brands. Grabe. So, ayun talaga yung mga naghihintay na opportunity rin sa kanila, no? Diba? Pag Madami nag-engage pa. sila sa organization. We are actually part of the organization of HROP, Hotels and Restaurant Association of the Philippines. We are part of course, madaming organizations talaga. Kasi I want to be more So, visible. connected din kayo sa iba't ibang organization. Kailangan may allied. Galing. Kaya nga, di ba, isa si JCI Makati ang naging allied partner namin. Yes. Kasi, pag may training akong kailangan, doon ako humuhugot. Mhm. Tapos, ina-awardan ko din sila ng most talaga, as industry partner. Kasi, it helps also with my own
organization. Galing. Diba? Kasi kailangan connect yan. Diba sa JCI to JCI, may mga ally, may mga sister, may mga brother. May mga Yun yung sister purpose. chapter. Yun yung purpose. Kailangan you have allied partners. So, hindi pwedeng ikaw lang mag-isa. Oo, Even in the business, di ba? Hindi pwedeng... Pag gagawa ka ng isang bagay, hindi lang isa lang. May partners ka dapat. May mga masasandalang ka. Yes. Kaya, that's why I'm inviting everyone. If you want actually mag-grow, mag-improve, join with, either create or join to the community that fit to your values. Mm-hmm. Kailangan fit sa values mo. Ayun. Ang galing. Ako, ang dami ko natutunan sa episode na to, no? But, isa sa pinaka naiintindihan ko dito na kailangan mo talagang kilalanin yung sarili mo, i-value yung sarili mo, no? Hindi pwedeng ikaw mismo hindi mo kilala yung sarili mo. So, yun ang isa sa natutunan ko sa episode na to. And with that, maraming salamat, Boss TJ, yan, sa pagpapaunlak. At baka may gusto kong batiin pala, bago ang lahat. May gusto kong ba i-shoutout or... Maraming salamat sa lahat ng mga naniwala. Actually, kahit sa mga hindi naniwala. Kasi doon din ako humuhugot kung paano ko pagagalingan. Hanggang may taong di pa naniniwala sa akin, trust me, I will never stop. Galing. Gusto mo yun? Diba? Gusto ko yan. Hindi, totoo. Kaya, tama yan. Hanggang may taong di naniniwala sa'yo, prove them that you're worthy. Not really prove them na. Oo, ito na ako ngayon. No. Diba? Pero sila din yung sugar sa blood ko. Mm-hmm. Tama. Sila yung nagpapapump talaga naman. Ginaganahan ako kasi na-challenge ako. Challenge yun. Oo. Ano pa rin, positive pa rin yung impact sa'yo. Di ba? Yun nga nila, nakikita nila lagi lahat. TJ, ang mindset mo, no? Parang laging Kaya sabi niya, chill lang. Parang, ang chill mo lang, no? Sabi ko, wala, you need to embrace it. Yan na yun. Pag nagkamali ka, di okay. Diba? Pag nabas ka, okay. Ano ang masyadong stress yung sarili mo? Tama. Ay, once again, maraming salamat, Boss TJ, sa pagpapaunlak dito. Thank you so much. Galing. At syempre, ayan, para sa mga nanonood no, sa episode na to, maraming salamat po sa lahat na nakikinig sa ating Spotify, no, sa YouTube natin, Facebook, TikTok. Ayan, maraming salamat po. Syempre, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. At para naman sa mga nakikinig sa Spotify dyan, ayan, sa mga hindi pa napapakinggan yung iba nating podcast, no, pwede nyo pakinggan ito sa ating Spotify habang nagluluto kayo, naglalaba, nagtatrabaho, nagdadrive, no. So, available po sa Spotify. Just search Talk with Papa Sundot or TWPS at lalabas po ang ating mga episodes na yan. At parami yung ating episodes at syempre, dadating sa time na meron na naman tayo makakasamang bagong mga guests, no, at mga influencers din na ating may interview or makaka-podcast. So, ayun, maraming salamat po ulit. Maraming salamat. God bless po.